So, eto palang problema na ito ni Mr. Jason sa ay napakatagal na. Okay? Way back in 2008, meron na pala siyang estafa na kaso. Siguro, magkaiba na sitwasyon to. Pero yung ngayon nga, large-scale estafa dahil sa illegal recruiting. Did he try to escape in July or August this year? Before his arrest, he was on his way to Hong Kong when he was intercepted and arrested. 2008, akala ko 2018 kasi meron tayong nabasang isang article. Pero yun nga, titignan natin ng maigi kung kailan ba nagsimula itong mga pangguguyo na ito na netong si Jason sa 2008 pa pala, napakatagal na. Ito, he faces 11 charges of estafa and unbailable offense of illegally recruiting people. 11 charges. Siguro yung bawat charge ay filed ng isang individual or isang grupo. So, hindi natin sigurado yan. Pero, 11! My God, this is a very serious matter, especially because he has become the voice of reason. He has tens of thousands of followers. Yon, ginamit nila yung kanilang platform. Nag-take advantage. Minsan kasi yung mga personality na ganito, gagamitin yung pagiging personality ko na nila para makapanggoyo ng ibang tao. At madalas naman, naniniwala yung mga kababayan natin. Lalo, oy, kilala ko siya. Tiwala ko dyan. Anyway, nakikita ko siya on television. Nakikita ko siya as a media personality. So, tiwala. Ganun diba? Nako. Sana matuto na ang mga kababayan natin. What now? Let's wish him well and hoping that he'll get over this. However, if he is found guilty, then there's nothing wrong or nothing we can do but to wish him well in prison. Okay, so good luck kung ano man ang mangyari kay Mr. Jason sa. Ang ganda ng sinabi niya, ang masamang gawain ay hindi forever. Forever protektado. Siguro inisip niya kasi, inisip ko nga rin, kaya eto naging, diba, naging super diehard at naging pulangaw talaga. Pulahan. Siguro akala niya mapoprotektahan siya ng kanyang mga idolo. Abay, oo, posible dahil kung ito ay nangyari 2008 pa, mukhang naprotektahan nga ng dating or nung idolo neto na dating presidente na si Digong, di ba? Tapos ngayon, yun lang. Mukhang hindi na siya masyadong naalagaan, naprotektahan na itong nasa Malacanang ngayon. Yun siguro yung iniisip niya. Salamat na lang, BBM na ngayon. Patas na ang batas. Kawawa yung mga biktima sa panluloko niya. Pinagsamantalahan niya na malapit siya sa kay Duterte at maraming naniwala sa kanya. Mga DDS din karamihan ang biktima niya. Yun yung pinupunto ko dito na ang mga nabiktima niya ay mga katulad niya rin. Mga DDS, mga diehard. At yun nga, siguradong meron din siyang nabiktima ng mga pulahan. Take note, alam namang maniwala sa kanya yung mga kakamping, di ba? So, sino yung mga grupo na nagdurusa ngayon na kailangan ng hustisya? Yung mga supporters niya, ang naniwala dyan talaga ay yung kanyang mga followers, posibleng mga followers niya, ang kanya ring nabiktima, di ba? So, naku po, ewan ko lang dito kay Mr. Jason sa talaga. Ulitin ko madalas ko itong sabihin, sana ito ay maging leksyon sa mga naandyan pa na die hard, nasa social media pa, at syempre yung mga pulahan. Good luck sa inyo.